Okay, pag-usapan natin ang isang kwento na akalain mong pang pelikula. Pinaghalong high-stakes international law, isang dating presidente, at syempre, isang paboritong salitang Pinoy pag may biglang yumaman. Alam nyo ba yung salitang paldo? Yun yung parang tumama ka sa loto, bigla ang windfall ng pera. Ayon sa source material natin, may isang abogado raw na ginawang business model ang konseptong to. Parang na-perfect na niya ang sining ng pagiging paldo. So, hetong malaking tanong, paano nga ba pumapaldo ang isang abogado kahit pa sabihing talo na sa lahat ng bagay ang kliyente niya? Ito yung tanong na sinisiyasat ng source natin at ang bida sa kwentong ito? Si Nicholas Kaufman, ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So paano ba siya tumatama sa jackpot? Sabi ng source, para kay Kaufman, yung mismong pagkuha sa kanya bilang abogado, yun na yung panalo, game over. Para sa pamilyang Duterte, doon pa lang nagsisimulang umandar ang metro, kumbaga. Okay, para mas maintindihan natin kung paano to gumagana, may tinatawag yung source natin, the Bemba Blueprint. Isang cautionary tale, ika nga. At ito ay tungkol sa kaso ni Jean-Pierre Bemba, na dating vice-presidente ng Democratic Republic of the Congo. Tingnan nyo tong timeline, ang haba, di ba? Mula 2008 hanggang 2015, si Kaufman ang abogado ni Bemba. Halos 7 taon yon. 7 taon na nakakulong si Bemba at 7 taon na tumatakbo yung billable hours. Isipin nyo na lang yon. At ito yung sinabi mismo ni Kaufman sa ICC nung umalis siya. Hindi ako pumayag na ipagtanggol siya pro bono. Sa madaling salita, nung naubos na ang pondo ni Bemba, ayun, iniwan niya yung kaso. Ganun kasimple. So anong takeaway dito? Heto yung sinasabi ng source. Sa loob ng halos 7 taon, si Kaufman ang kumukolekta ng bayad. Pero yung totoong panalo, yung acquittal ni Bemba matapos ang 10 taon sa kulungan, ibang abogado na ang gumawa nun. So, nagkakataon lang ba yung kay Bemba? Isang isolated case? Well, sinilip ng source natin yung mas malawak na track record ni Kaufman para malaman. At ito yung nakita nila. Tingnan niyo yung pattern na pinalalabas ng source. Kay Bemba, umatras siya. Kay Maxime Mokom, tinanggal mismo ng korte dahil sa conflict of interest. Kay Aisha Gaddafi, sulat lang, walang nangyari. Yung nag-isang panalo raw, kay Mbarashimana, ay dahil daw sa mahinang ebidensya ng prosecution. So, nakikita niyo ba yung pattern? Okay, so yan yung blueprint. Ngayon, i-apply naman natin yan ayon sa source sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Dito nagiging interesting. Tingnan niyo yung dalawang version ng kwento tungkol sa bayaran. Sabi ng isang kampo, via ICC legal aid, mga 2.4 million pesos lang daw kada buwan. Pero may mga ulat na umaabot daw sa 140 million pesos a month. Ang tanong ng source, kung 2.4 million lang talaga, bakit may mga usap-usapan tungkol sa pag-aalala sa pondo? Pero kahit doon na tayo sa pinakamababang estimate yung 2.4 million a month. Kung aabutin yung kaso ng 10 taon, tulad ng kay Bemba, aabutin pa rin yan ng halos 288 million pesos. Minimum yan. So paano raw nangyayari to? Tinatawag ng source na scorched earth billable hour cycle ang diskarte. Step 1, mag-file ng mga agresibong motion. Step 2, consistent na ibabasura yan ng korte. And step 3, at hetong pinaka-importante, padalhan ng bill yung kliyente para sa trabahong ginawa mo sa motion na ibinasura. Ulitin? At heto raw yung ebidensya ng pattern na yan. Hiling na mag-recuse ang 2 judge, rejected. Hiling na ma-disqualify yung 2 judge, rejected. Apela sa release, rejected unanimously. Mga sinabing pumayag ang prosecution at gobyerno na patunayang hindi totoo. Pero tandaan, bawat isa dyan may kaakibat na billable hours. At hindi lang sa korte nangyayari yung mga rejection. Mahigit 50 abogado, mambabatas at civil society groups ang pumirma ng isang statement. Hindi lang to basta kalaban sa politika Kasama dito mga law din, human rights groups, mga leader ng simbahan. Ang akusasyon nila, professional misconduct at disinformation. At heto pa, para patunayan yung punto ng source, kahit yung press officer mismo ng Malacanang noong panahong yon ay nagsalita. Sabi niya, Ate Kaufman appears to have mastered the art of twisting some facts. Mismong galing sa gobyerno yan
So, kung iisipin mong parang isang malaking sugalan itong lahat, ang konklusyon ng source ay malinaw. May isang tao lang na siguradong laging panalo. At sino yon? Siyempre, yung abogado. Ayon sa source, manalo man sa kaso si Duterte, matalo man o kahit paabutin ng katandaan yung kaso, bayad si Kaufman. Kasi ang binabayaran sa kanya ay hindi yung resulta, kundi yung proseso. At dito na bumabalik lahat sa tinatawag nating Bemba Blueprint. May isa lang daw senaryo kung saan hindi pumapaldo si Kaufman. Yun ay kung maubos na ang pera ng kliyente niya. At para hindi natin makalimutan, balik tayo sa sinabi niya mismo, I never agreed to defend him pro bono. Yan daw ang pundasyon ng buong business model niya ayon sa ating source. Kaya sa legal casino na to, sabi ng source, ang abogado ang bangka. At sa sugalan, sino ba ang laging panalo? Di ba't laging ang bangka? Pumaldo na si Kaufman noon araw pa lang na tinanggap niya ang kaso. At iiwanan tayo ng source material natin ng isang huling tanong na medyo mapapaisip ka. Kung talagang sigurado ang isang abogado na mananalo siya, di ba? Bakit hindi na lang contingency basis ang bayaran? Ibig sabihin, babayaran ka lang pag nanalo. Bakit kailangan maningil kada oras? Siguro, tulad ng sabi ng source, dahil ang totoong pera ay wala sa resulta, kundi nasa proseso.